Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Another love reading. So, not for everyone. Takes what resonates and leave the rest. Okay? So, this could be a vice versa. Timeless reading. And put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. Dahil hindi to para sa lahat. Anyway, ano yung gusto niyang sabihin sa'yo? And titignan natin bakit yun yung gusto niya sabihin sa'yo. Anong meron, anong nararamdaman niya, or anything. So, I'm going to mention zodiac sign sa mga makita ko. So, welcome sa mga new subscribers and welcome sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Welcome to my channel. And welcome back sa mga palaging na nag-aabang, mga nagko-comment, laging nag-share, and nagla-like ng videos. So, anyway, let's start without further ado. Ano yung gusto niya sabihin sa'yo? I wish I had treated you better. Okay. You speak to me through music. I know exactly what I was doing. So, let's see. I wish I had treated you better. Why? Bakit ito yung gusto niyang sabihin sa'yo? Isa to sa gusto niyang sabihin sa'yo. So, I wish I had treated you better. Anong mangyari? Anong nagawa niya? Check the placement pag may zodiac sign ako nakikita, okay? Sun, Moon, Rising, Venus. Okay, you might be dealing with an Aries sign, Sun, Moon, Rising, Venus, or Aquarius, Gemini, Libra. Anyway, or you just might be dealing with someone, matured person, or someone your husband or something. So, depende. Ang bigat ng pinagdaanan mo sa taong ito. Sobrang napapa-challenge ka sa relationship na meron kayo. When all you wanted is just to have a new beginning with this person. But nangyayari is feeling mo pasan na pasan mo yung problema ninyo. Yet yung person mo is a bit of hindi kanya masyadong tinutulungan sa kung ano man yung problem. Sometimes, nasasabi niya na wala yun, wag mo nang isipin yun, wala naman kasi talaga yun, or something like that. So, feeling mo ikaw lang yung nagdadala ng problema dito. And I think through that, okay, na-realize niya yun. Na-realize niya yung pagkakamaling yun. So, I can also sense here na madami din siyang, or feeling mo madami siyang mga tinatago sa'yo. So, might be nagkaroon ka na ng anxiety, stress dito. Might be about from this past person of this person. So, naghiwalay kayo nito. Kasi I think that the cycle has ended na talaga. So, na-juggled might be itong person mo. Kaya nagkaroon kayo ng separation ng person mo. Parang tumating sa point na nag-away na kayo. Hindi mo na na-appreciate yung sitwasyon dahil ang bigat na ng mga pinagdadaanan mo. Kaya naghiwalay na kayo. And na-realize niya to. Siguro na-realize niya tong mga to. Of course, kaya sabi niya, I wish I had treated you better. I think might be because this person wanted to come back to you. Or na-realize niya yung worth mo, yung pagmamahal mo. Kaya gusto niyang bumalik sa'yo, and siguro ito yung mga pinaalala mo sa kanya, kaya nasabi niya na, I wish I had treated you better. Or could be, baka sa hindi pa kayo nag-uusap talaga ngayon, sa separation na meron kayo, naiisip ka niya
naalala niya, na-realize niya yung worth mo, na-realize niya yung pagmamahal mo, yung treatment mo sa kanya, and na-realize niya yung kung gaano ka nag-sacrifice sa relationship na to. Kaya, yun, na-miss ka niya. And naisip niya yun na sana, rinuring ka niya or nag-treat siya sa'yo ng maganda while you are in a relationship. So, you speak to me through music. Dami. You speak to me through music. Okay. Because he or she is thinking about you. And siguro may, of course, obviously, may ano kayo, may love team kayo or team song kayo. Okay, and every time na papatugtog yun, naiisip mo siya. Ay, naiisip ka niya, sorry. Naiisip ka niya, nare-remember ka niya. Might be this is because alam niya or ramdam niya na ayaw mo na siyang, kumbaga may galit sa'yo, nagtampo ka or may galit sa'yo dito or you're pushing this person away from you when the time that he or she did try to approach you na mag-sorry, ayusin to, inayawan mo siya. Kaya siguro isa na din dito na nakapagsabi siya, I wish I had treated you better. Dahil isa na din to na ginawa mo. So, kumbaga, you choose to be alone, na gusto kong mag-isip. So, every time na naiisip ka niya, kumbaga naiisip niya yung mga nangyayari sa inyo, nare-realize niya yung mga pagkakamali niya, or baka siya to, na every time nagkakaroon siya ng soul searching, every time that he's trying to find the right path of his life, then, of course, siguro through that day na nag-music, siguro siya naalala ka niya, naririnig niya yung love ng team song ninyo. So, this person really wanted to talk to you. Gusto niyang ayusin yung mga hindi niyo pagkakaunawaan na dalawa. Might be married kayo nito, as I said, okay, na baka husband mo to. Okay, or either na baka some of you might be gusto niya magkaayos kayong dalawa, gusto niya maayos yung mga hindi niyo pagkakanawaan dahil na-realize niya na ikaw talagang gusto niya makasama bang buhay. Could be something like that, so takes what resonates. Sometimes nare-realize niya na gusto niya na ng changes sa buhay niya and he or she wanted to be with you with that time, if that time will come. But the thing here is hiwalay na nga kayo, nawasak kayo dahil sa mga nangyari. Okay, I knew exactly what I was doing. Let's see. I can sense na madami na kayo pinagdaanan ng person na to. And andito sa point na parang kumbaga sa mga ginagawa niya, feeling ko naging ano to siya. Kumbaga sabi natin nagkaroon siya ng iba or lumandi ba to siya sa iba, naglaro ba to sa iba or something. Para sa kanya, I knew exactly what I was doing because para sa kanya, wala naman yun eh. Hindi siya seryoso sa mga bagay na yun. Kumbaga, ando lang siya sa point na, you know, boys will always be boys. Naglaro, or natukso, or something na lumandi lang talaga siya. Lumandi siguro talaga to. And to the point na, kahit paano mangyari, alam niyang ginagawa niya, na alam niyang
hindi ka niya iiwan. Okay? Dumating siya sa point na natukso siya. So, sa pagiging ganito niya, sa pagiging reckless niya, pabaya niya, or pagiging easygo-lucky niya, na may confidence siya na siguro may itsura tong person na to. So, may confidence siya na wala lang to, hindi mo malalaman to, alam kong ginagawa ko. Naipit siya sa sitwasyon. So, nung naipit siya sa sitwasyon, tinatry niya pa din na kumbaga maglakas loob siya na hindi mo malalaman talaga to. Ayaw niyang malaman mo. Parang ang inaano niya dito sa'yo na okay lang kayo, masaya yung relationship ninyo, okay lang kayo. Sa pagiging ganito niya, okay, sinikreto niya to sa'yo. Kasi I knew exactly what I was doing. Wala lang to sa akin. Sinikreto niya to. Dumating sa point, nagkaroon to ng clarity sa'yo. So, nung nagkaroon to ng clarity sa'yo, dito na. Iniwan niya to. Either ginost niya tong person na to or something. Nung naipit na siya sa sitwasyon. Dahil nga alam niya na hindi ka niya iiwan. Okay? Para sa kanya, wala lang yun. So, after that, ginost niya yun. Nalaman mo, nagalit ka, syempre. Nalaman mo na niloloko ka. So, nagtanong ka na, siguro feeling ko, sa pagtatanong mo, hindi pa din siya umaamin sa'yo. Kahit may clarity na, parang kumbaga, ang inaano niya pa din dito, yung pinapatunay niya pa din sa'yo na, ikaw naman talaga yung mahal niya. Okay? Tapos, ayaw niyang maghiwalay kayong dalawa or something like that. So, para sa kanya, wala talaga yon. At saka, para sa kanya, hindi yun dumating sa point of like, relationship or something. Parang nililinis niya pa din yung pangalan niya. So, nag-away kayo ata nito. And then, hindi mo na siya kinausap. Nagalit ka sa kanya. Nagkaroon kayo ng arguments nito. So, kasi nagkaroon na ng clarity sa'yo about what happened. Kaya, siguro sinasabi niya to sa'yo na, alam ko naman yung ginagawa ko eh. Alam ko na wala lang naman kasi talaga yun. Wala naman akong balak na palitan ka. Okay, parang ganon. Lumandi lang ako or something. Natukso lang ako or something. So, yun. Let's see. Okay, I wanted to see. Ano ba talaga yung totoong nararamdaman niya para sa'yo? So, Leo sign is here. Capricorn sign is here. You might also be an Aquarius or Libra or Gemini. Sun, Moon, Rising, Venus. So, ano talagang nararamdaman ng taong ito para sa'yo? See? Mahal ka niya. Talaga. Mahal ka niya. And, honestly, gusto niya ng rebirth with you. Gusto niya mag-umpisa kayo ulit. Kumbaga, gusto niya mag-rebuild ng another relationship with you again. Okay, parang yun yung gusto niya mangyari. Mag-umpisa tayo ulit because I love you. Nararamdaman ko din yung pagmamahalan natin dalawa. Alam kong mahal mo din ako or something. So, at dun sa point na I wanted to have changes in my life with you na. So, gusto kong magbago kasama ka. Parang ganun. So, ito yung feeling niya for you. Hindi siya nakakatulog sa gabi nung may nasabi ka ng masakit about sa kanya. Might be you did judge him about what happened. Siguro yun, napasok yun sa isipan niya. So, yes, andon din siya sa point na this person really wanted to talk to you, yung feeling niya. Pero sa totoo lang,
humantong din siya sa point of, might be may mga decision siya dito. So, hindi niya talaga ginusto yung umalis siya. Or, if nagkipag-break ka sa kanya, hindi niya gusto nangyari yun. Labag talaga sa loob niya yun. Kaya lang, yun nga umantong sa point na nagkaroon nga ng option sa relationship. Nagkaroon ng clarity sa'yo. Pero, para sa kanya, ikaw at ikaw pa din naman yung pipiliin niya. So, yun yung feeling siya towards you, to have a rebirth with you, to have a new beginning with you, na magbalikan kayo at magmahalan kayo ulit. So, dito tayo sa'yo. How about you? Ano naman yung nararamdaman mo ngayon sa connection na meron kayo? Feeling mo nawawasak na kayong dalawa. Parang you just really wanted to have a new beginning in your life na lang. Pero naniniwala ka din sa pagmamahal niya. Siguro dahil na din sa pinapakita niya sa'yo, sa mga actions niya, sa treatment niya sa'yo, sa pagmamahal na inaalay niya. So, alam mong mahal mo siya. Okay? I mean, alam mong mahal ka din niya. It's just that andun lang sa point na nalulungkot ka sa mga nagawa niya sa'yo. Nalulungkot ka sa mga nangyari. Okay? May sadness and loneliness. Gusto mo din na magkaroon kayo ng new beginning again. Even nga gusto mo, kung hindi pa kayo kasal nito, gusto mo siya pa din yung pakakasalan mo one day. Or kung kasal naman na kayo nito, gusto mo pa din na magkaroon kayo ng happily married. Happy marriage. Na maging successful marriage or something. It's just that naramdaman mo kasi na parang naging choice ka, naging option ka. Parang nakaramdam ka na parang, yun nga, pinaglaruan ka or something. So, napagod ka din. Kasi honestly para sa'yo, focus na focus ako sa relationship natin eh. Parang, I love you, I really love this relationship. Gusto ko mag-workout to. Or either yung marriage na to. Gusto ko na maging mag-workout talaga to kasi mahal ko to eh. Importante to para sa akin. Tapos yun yung nalaman mo. So, cheating. You really felt the cheating here. So, parang adun ka sa point na feeling mo, gusto mo muna mapag-isa, gusto mo muna mag-isip. Kaya, nung nag-approach siya sa'yo, 'di ba, na bumalik, nag-effort siya na balikan ka, ayusin na to, magpakita sa'yo ng pagbabago. Hindi mo siya tinanggap. It's either niwasan mo siya, tinulak mo siya because of gusto mo talaga muna pag-isa. Gusto mo muna talaga na magkaroon ng peace of mind sa mga nagawa mo, sa mga nagawa niya. Parang feeling mo, hindi mo kaya na tanggapin na ganito lang yung ginawa mo sa akin, na lahat ginawa ko sa'yo, nag-focus ako sa relationship natin, tapos ganito lang, naglaro ka ng ganito. So, gusto mo din siguro na ma-prove niya na kaya niya nang magbago talaga, na kaya niya maging matured person para sa relationship ninyo. Naghihintay ka lang din naman eh. Naghihintay ka lang kung kailan talaga siya na totally mag-move forward and makapag-decide na magbago na talaga. Kasi para sa akin, yun yung nararamdaman mo. There is still a chance, there is still a hope. But right now, parang I just really wanted to have a new beginning of my life muna. Kasi naramdaman ka na parang naisahan ka, or parang nakaramdam ka na parang ginawa kang tanga ng taong ito, na you thought na sobrang mahal ka niya, tapos ginawa ka palang tanga sa mga nangyaring cheating na to. So, Cancer, Scorpio, Pisces is here, okay? Still, Libra, Gemini, Aquarius existed. Nandito pa din. So, malakas yung air signs dito, okay? Scorpio sign is still here. Libra, Taurus, fire sign.
Okay. So, let's see. Through this, ano kaya yung pwedeng mangyari sa relationship ninyo? Or sa commitment ninyo, sa marriage ninyo? Ano yung pwedeng mangyari dito? Ano yung pwede magiging outcome ng reading na to? Okay. So, hindi madali. Pero meron pa din ako nakitang new beginning or changes. Might be feeling ko you are guided by the universe. The universe gave you a struggle or trials in your relationship na mangyari to sa inyo para however, dito nyo mapapatunayan kung gaano ninyo kamahal yung isa't isa. So, parang binigay to sa inyo na trials ng universe to test your relationship, your love. However, because lahat naman tayo alam natin, I don't know kung alam ninyo yung iba, but that we are here on earth to learn, to grow, to love, okay? And itong part na to is a part of our trials, tests from the universe na kung paano tayo mag-grow as individual, paano tayo mag-grow as a couple, paano natin ma-learn yung mga mistakes, yung mga lessons, and paano din natin patutunayan yung love na meron tayo sa isa't isa. Parang ganito. So, hindi siya ganun kadali, honestly. Medyo dadating sa point na may magkakaroon talaga sa'yo ng trust issue. Lagi mong iisipin to. Hindi to mawawala sa isipan mo. And a bit of mako-confuse ka about your decision. Okay? Mako-confuse ka kung is it time to forgive this person and to just forget about what happened? Or ano ba? Okay? Pero meron pa rin ako nakikita ditong new beginning. Because this person will still decide to offer you a new beginning, commitment. So sabi ko, kung hindi kayo kasal, papatunayan niya to sa'yo through marriage. Papakasalan kita kasi mahal kita. Kung kasal naman na kayo, papatunayan niya to sa'yo na ayusin niya yung marriage ninyo towards happiness, success, full marriage. But the thing here is, sabi ko nga, diba, hindi siya madali kasi alam mo na eh. Hindi ka na inosente, so you will going to observe and observe. Hindi niya na ba to ginagawa? So, kumbaga, dati, okay, yung dating relationship ninyo, na parang sa tingin niya, wala kang alam, inosente ka, alam yung ginagawa niya, so naglalaro-laro siya, natukso siya, kumbaga, pag wala ka, nagkakaroon siya ng confident na maging parang single or something, so nakipag-friend siya hanggang sa natukso siya, hanggang sa nagligaw siya or nagkaroon siya ng someone. And then, you are innocent during those time dahil you really felt na mahal ka niya. Nung nalaman mo, naghiwalay kayo and tingnan lahat na nangyayari, gulo. So, this time around, in the future or in the near future, alam mo na, parang palagi ka nang mag-observe. May trust issue na dito. So, palagi ka nang magtatanong or kumbaga, mapapasok na to sa isipan mo, however. But, naiisip mo din yung sa pagbabalikan ninyo kasi meron talagang hope na meron talagang chance dito na magkakabalikan kayong dalawa kasi mamimiss niyo yung isa't isa eh. Pero magkakaroon pa talaga kayo ng confrontation, pero tatanggapin niya yung salita mo, tatanggapin niya yan, pero magkakaroon kayo ng confrontation nitong dalawa, pero magkakabalikan pa din kayo. Makakaramdam ka pa kasi na baka meron pa siyang iba, baka ganun. So, hindi siya madali. But, ito kasi, the Wheel of Fortune is also a soulmate connection and is also a universe. So, parang testo sa inyo. Okay? Kahit magkabalikan na kayo, meron pa ding mga ganitong mga nangyayari to test kung paano kayo magtiwala sa isang taong mahal nyo. Balik. Okay?
Parang paano nyo ibalik yung tiwala. Paano ninyo mapatunayan na mahal nyo talaga yung isa't isa para sa marriage ninyo, sa pagsasama ninyo. If you are really soulmate, if you are really twin flame, paano ninyo mapatunayan yun? Parang ganun. So, but still, I can see here na kahit papano, na, yung person mo kasi, kahit papano, makikita ko naman na magiging maayos pa din yung pagsasama ninyo. Meron pa din akong happiness na nakikita and fulfillment as well sa relationship na meron kayong dalawa. So, yun. That is my reading for you. Thank you and God bless.